guys, so natid lang ako sa train station at dito na bumaba na ako at ngayon nga ay papunta tayo sa work pero kailangan ko maglakad, so 10 minutes to go dahil ang ating tagahatid ay merong final interview today guys. So hindi natin alam kung ano ba yung magiging result nito. Ang taas ng snow dito. Ayun guys, so ang aking mister at si Chris, mister na si Chris ay meron po siyang interview today. At napakadilim guys. At nag-i-slow ngayon. Ayan, so ang interview niya ay hindi dito sa Edmonton. So, pupunta siya ng Calgary. Hinati lang ako. Tapos, uwi siya. Iwan yung kotse at magbabas papunta sa Calgary. Ayan, so hindi pa natin alam guys kasi ang haba ng process ng application niya. Parang ito na yung pinaka 4th interview niya. So, final interview sinabi. May tech interview pa din at may get to know interview. So pag may get to know, more likely sana matuloy na to guys. At ayun nga. Baka lumipat kami ng Calgary. Ano sa tingin nyo? Diba? So pupunta siya ng Calgary para sa interview by bus lang kasi para hindi siya masyadong ma-stress sa pag prepare ng kanyang sarili. At least sa bus, nakaupo lang, pwede pa siyang magbasa-basa, mag-review, ayan, at maaga-aga naman siya dadating. So butin, naalala nyo, nakapunta kami ng Calgary, nakita niya yung office ay malapit lang doon sa pinuntahan namin sa downtown. Kaya at least medyo familiar na. Yun guys, so good news yan. Sana ito na, lalo na sa ngayon nagkaroon ng mga bagong update ang IRCC, no? Ako talaga. Pero focus muna tayo sa good news na ito guys. Ayun, so mamaya kwentuhan pa tayo. Lalakad lang ako ng mabilis-bilis. Ito nga pala guys yung isang reason na pinag-iisipan ko noon. Itong work na to, kung hindi ako yahatid, ganito medyo mahabang lakad pagpapasok. Okay lang yung pauwi pero yung papasok, tapos ganitong snow, ayan, lakad talaga. Tapos 7 AM pa yung work dito. Kaya struggle. Kung hindi ako hinatid sa train station, baka dapat 6 o'clock umalis ako ng bahay. Pero ngayon 6:30. Tapos darating ako eksakto lang sa oras dito. Yun lang. So yan, pagka hindi tayo nagda-drive dito ay talagang walkathon or matagal tayo sa bus kasi wala namang mga tricycle, walang mga jeep, diba? So malamang ngayon guys may snow, malamang mag-shovel ako. At yung kasama ko, iba na yung schedule niya, hindi na same kami ng schedule dahil winter term. Nag-ima na yung mga class schedule namin at wala akong kasama. Kung napanood niyo yung previous vlogs ko na nag-shovel, ay may kasama ako na Filipina din. Pero ngayon wala na. So tignan natin guys. Ayan, lakad na tayo guys. Malapit na tayo. Yan na yung school guys. Yung center namin. Ito last week ko pa ito nakita. Hanggang ngayon nandiyan pa din.
Yan na yung ating center. Ayan. Wala tayong hatid. First time. Magsha-shovel tayo, guys. Dito. Ayan. So, mag-isa lang tayo. The next day. Baby. Okay, let's walk. Let's walk. Let's walk. Why crying? Let's walk. Ayaw niya maglakad. Let's wait for daddy. Let's wait the car. Okay na, bebe. Sa car tayo. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, kamusta naman guys ang inyong week? So, ngayon kasi guys ay Saturday morning na dito at mamaya nga ay in a few minutes papasok na ulit ako. So, sinisingit ko lang to bago ako pumasok kasi may oras pa. At yun nga, from the previous, yung mga clips kanina nakita nyo, yung mga kaganapan na pumasok ako, na hinatid lang ako dahil nga ang aking husband, si Chris, ay pumunta sa Calgary for a final interview. Ngunit wala pang result. So next week pa natin malalaman kung ano yung result ng kanyang job interview. So hopefully guys ay maging okay na ito dahil matagal na nating inaantay na magkaroon siya ng trabaho na kung saan ay yung talagang stable, yung makakatulong talaga sa aming mga yung mga makakatulong sa hindi lang sa survival pero yung talagang makakatulong sa para sa ating mga pathway, sa PR pathway natin na tatahakin dito sa Canada. At ito nga ang aking anak din na si Celestia, hinatid ko the other day or nung Friday pala kahapon. So hinatid ko siya sa school at umiiyak kasi mahirap talaga kapag ka naninibago sa school dahil nagkaroon po kasi ng strike dito sa Canada, yung mga education staff. Not the teachers, pero yung mga educational assistants, yung mga nag-one-on-one sa mga may special needs, yung mga admin sa office, yung mga kitchen staff. So yung mga yun po ay meron po silang strike. Pangalawang beses na po ito nangyari at ang gagawin nila kapag ka nag-strike yung mga itong mga staff na ito, mawala ng mag-one-on-one sa ating mga anak na may special needs. Kaya, by schedule yung pasok nila. So, for Celestia and other kids, twice a week po sila pumapasok. Yung iba nga once a week lang. So, kapag kayo mga ganito kasing bata, they need a routine. Tapos pag nabago, naninibago talaga sila. So, hindi nila masyadong maintindihan bakit kailangan nila pumasok ulit na parang lagi silang nasa bahay. So, yun lang guys. So, yan yung mga kaganapan dito ngayon sa Canada na may strike dahil nga, syempre, katulad ng Canada Post-strike, sila naman ay ganun din ang mga kahilingan, yung pagtaas ng sweldo nila dito sa Canada. So, I think it's fair naman na syempre, kailangan din naman na talaga nila mag-advocate para sa sarili nila, mag-voice out yung mga needs nila dito. So, yun guys, ang mga kaganapan ngayon dito at
Ito nga ang isang magandang balita na natanggap natin dito sa Canada para sa inyo guys na mga interested na makapunta dito sa Canada. Ayan, so ito yung inaabangan ng lahat, no? Last year pa to inaabangan from my previous vlog at yung mga iba pang vlog ko tungkol dito ay magkakaroon na ng katuparan. So ilalabas ito sa March 31, 2025. Ito yung caregiver pathway na inaabangan. So ang tawag dito ay Home Care Worker Immigration Pilot. So this new Home Care Worker Immigration Pilots will open on March 31, 2025, but the details will be provided shortly. So on March 31 po natin malalaman yung pinaka-details po nila. At alam ko na maraming nag-aabang dito. Kung napanood nyo sa mga previous vlogs at sa mga information ng IRCC, ay meron lamang po sila from those information ng mga re-require. So ito po yung mga nire-require nila na sa mga gusto mag-apply na sinasabing ito nga daw po ay landed PR. Pero abangan po natin ang more details sa March 31, 2025. This year na po yan. So, 2 months to go. Ayan. At habang nakikita ko nga ito guys na yung home worker immigration pilot, ang katabi nito, yung mga kasama niya ay puro close na yung mga pilot program na nangyari noon. Yung live-in caregiver nung 2014 nag-close. Caring for Children Pilot, Homes Child Care Provider Pilot, and Home Support Worker Pilot. Close na po yung mga yan. At Caring for People with High Medical Needs Pilot at close na po yan. So, meron pang isa dito na pwede nating i-click. Ito yung Work Temporarily as a Caregiver. So, tingnan natin to guys. Tingnan natin tong Home Care. Ito nga yung Home Care Worker Immigration Pilots na darating ngayong March 31, 2025. Ito po yung aabangan nating lahat. From outside Canada, you can come here as landed PR, katulad nga ng sinasabi nila. At ito nga ay work temporarily as a caregiver. If you don't meet the requirements for permanent residence, you may be able to work temporarily as a caregiver. So may naisip po ako dito kasi parang pwede rin pala itong maging isang option ng mga student ko siguro kung sakaling ayaw na nilang tapusin yung kanilang education, no? So, hindi ko naman sinasabi na gagawin ninyo ito, pero yung meron, at wala rin naman akong mga classmates or kakilala pa na so far na gumawa nito, lahat sila ay patuloy pa rin nag-aaral ngayon, pero meron lang pala akong isa na nakausap na parang nag-iisip sila since nasa new policy na kung saan kailangan ay masteral sila, no? So dahil nag-take na nga sila ng masteral ngayon at medyo mahal po ang cost nito compared sa post-secondary education, nag-iisip sila na baka pwede silang maging caregiver. Yan. So, tignan natin to guys. Work temporarily as caregiver. So, kung hindi pa nami-meet ang requirements for permanent residence. Especially, halimbawa din kung under kayo ng PGWP at malapit na siguro mag-expire or something. Ganyan. Tignan natin ano yung mga eligibility nito. So, you may be able to work as a home care child provider or home support worker for an employer who has a positive labor market impact assessment through the temporary foreign worker program. This type of work permit application for caregivers in Canada currently gets faster processing. The information below only appears to home child care providers and home support workers. If you want to work in another caregiver occupation, follow the process to work in Canada. So on this page, so if you want to apply for the new LAMIA-based work permit, ito po yun, through the TFWP, if one or of this applies to you, so pwede po kayo dito mag-apply kung kayo ay currently outside Canada. So, dapat pala outside Canada at kayo ay mag-work in Quebec. And number 2, you're currently in Canada and one of these applies to you if you have a valid study or work permit, or you're allowed to work in Canada without a work permit.
This does not apply to business visitors. Or you plan to work in Quebec and you're also eligible to apply for a work permit from inside Canada. So ito po yung mga eligibility kung pwede kayo mag-work through the new Lamia-based work permit. So ano ba tong you're allowed to work in Canada without a work permit? So kung wala kayong work permit, ibig sabihin po nito ay either you are eligible for an employer-specific work permit or open work permit. So, yung mga ganun po, no? At, ayan nga guys, so, isa lang naman to sa mga options na pwede natin kung talagang sa tingin natin, kailangan natin maghanap ng work. Tapos, lalo na ngayon na masyadong tight, no? Hindi na natin alam kung saan yung mga ibang options. We can consult any legit or yung mga agency para sa ating mga pwedeng masabi nila sa atin kung ano yung mas magandang gawin at kung kayo nga ay pwede sa mga ganitong opportunity na ito. Ayan, so please na lang, check nyo po itong site na ito ng IRCC kung paano kayo makapag-work temporarily as a caregiver. So just in case you need to work on your permanent residency, you might want to consider this. At pwede rin kayong mag-extend ng work permit or yung change jobs nyo. So i-scroll nyo lang po ito guys, and I'm sure na kahit papano ay pwedeng maging option to. At kung kayo man po ay sa tingin nyo naka-experience ng gantong nagawa nyo itong way na ito, please comment down below. At kung ano man naisip nyo, kung okay ba ang ganitong pathway sa mga panahon na ito, ay please let us know through your comments din. At kung meron pa kayo ibang naiisip, paano natin matutulungan yung mga iba, at especially kaming mga international students dito sa laban na ito. So please do comment below. We appreciate everything na mini-message nyo po sa amin, and yung mga comments nyo ay talagang highly appreciated. So yun lang, at papasok na ako, babalik ako mamaya. See you later. Ganda ng weather ngayon guys. See? Oh, -6. So, hindi naman siya masyadong malamig. Tapos wala siyang hangin. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Kaya, okay na okay siya ngayon. Syempre, kung first time natin dadating dito, tapos ganito yung weather. Tapos galing tayo sa tropical country, sa Asia, ganyan. Plus, especially sa Philippines. Malamig na sa atin tong -6. Pero dito sa Alberta, parang wow. Okay na okay ang -6 na to kasi parang medyo warm na siyang tinatawag. Ayan, so ito pa rin, may mga snow pa din siya guys. Hindi siya agad-agad natutunaw. Kasi bago yan matunaw, magkakaroon ulit ng snow. So yun, yung mga panahon talaga na maganda rin naman yung panahon dito. Weather nga guys. Yan, so malapit na tayo sa work. At may time pa. Kaya, hindi tayo masyadong mamadali.